Aklat Alert! Libo-libong aklat ang naiimprenta o nalalathala sa online kada linggo. Iba-iba man ang kategorya o estilo ng pagsusulat ng mga may akda nito, nagkakaisa sila sa layunin na magbahagi ng kanilang mga likha upang makapagpasaya, magbigay ng inspirasyon o ng makabuluhang impormasyon. Pero alamin natin mula sa mismong manunulat o author at creator ang kanilang mga inspirasyon o hamon habang sinisikap na matapos ang isang libro. Masaya ba sila sa pagsusulat ng aklat? It's very fulfilling actually. It's a dream. Simula pa nung bata ako, gusto ko na talagang gumawa ng comics. Ang pagsusulat ng poetry books ay challenging but it's fulfilling because especially when people can relate to the works that we do. Nagme-message sila na we are helping them. Like kanina may lumapit sa akin, author din daw siya and binigyan niya ako ng libro niya bilang pasasalamat kasi na-appreciate niya yung mga gawa ko. Sabi niya, we literally save lives because nararamdaman din nila yung nararamdaman namin na ipapahayag namin yun through our writing. It's fulfilling to write kasi you're able to reach yung mga mas batang audience. For me, gusto ko sanang makapagsulat ng history at para maging curious sila tungkol sa history natin, especially now na ang daming misinformation, disinformation. So I was hoping through this book, I'm able to make them curious kung ano ba talaga yung nangyari ng 60s, 50s, ganyan. Paano nila napili ang genre o ang kategorya ng libro na kanilang isinulat? May posibilidad ba na sumulat o gumuhit din sila ng ibang uri ng libro maliban sa kanilang nakasanayan o nasimulan? Aside from animation, comics talaga yung hobby ko when I was growing up. Kasi mahilig ako mag-drawing and parang yun yung natural na linya na mapupuntahan ko as an artist, yung comics. And I'm a big comic book fan as well. So yun yung natural na progression kumbaga. Kasi ngayon, ang genre ko is slice of life and political satire. Pwede din ako mag-jump into like fantasy or action or horror, even romance. Okay ako, open ako to any genre. Gusto ko sana compilation of essays. Kasi di ba sabi ko parang hindi ako masyado magaling sa mahahabang linya. Pero parang na-challenge din ako at the same time na i-explore that genre. Siyempre yung mga readers naghahanap din sila ng bago. And siyempre as a writer nag-evolve din tayo. So yung nagawa ko noon dati parang gusto ko mag-evolve din naman siya at parang ma-express din yung sarili ko in a new way. Saan naman sila humuhugot ng inspirasyon? Madami akong pinanghuhugutan. Dami kong nahuhugot ng mga topics every day. And aside from that, siguro like kasi medyo autobiographical yung stories na tinatackle ko, para kasi siyang journal. So, kung ano yung naisip ko for the day, yun yung gagawin ko ng comics. So, ganun siya kadali sa akin. Parang humihinga yung paggawa ko ng comics. Inspiration, I just read a lot of books. I think the more you read, the better you write. Hindi nawawala ang mga hamon. Paano nila ito tinatanggap? Nako, madami. So, yung umpisa is, kasi nung nag-start ako is mas webcomics. So, pinopost ko siya online. But when nung nag-start na akong to be published by Comic-Ed, medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam if it's gonna sell. No? And also, siguro yung pag-attend sa mga conventions to sell the books, medyo challenging siya, medyo physically draining, gano'n. Pero worth it naman yun sa huli. Kasi yung mga sinusulat ko, parang gusto ko may pinaguhugutan talaga sila. Tapos minsan, mauubusan ka talaga ng creative juice. So, ayun, tapos sa online, parang kailangan lagi kang nagpo-post. So, minsan, nakaka-burn out or nauubusan ka ng ideas. So, kailangan mo talaga, as a writer, pinipilit kong maging authentic at maging quality yung works ko. And it takes time. So, ayun, parang one of the challenges is yung maintaining the quality of the work. Yung pag-edit talaga.
masaya ako when I create, when I write, pag nag-iimbento ng kwento. Pero pagdating sa editing, oh my gosh, halos 10 times, 20 times, ulit-ulitin mo, babasahin mo lahat. Ano ang kanilang may papayo sa mga nais magsimulang magsulat o gumuhit? Ang mapapayo ko sa mga first time na mag-venture into comics is siguro start with the easy stories. Kumbaga, hindi yung masyadong world building na kunwari ang daming characters, ganyan. Siguro start small. Like, for example, sa akin, nung nag-umpisa ako, slice of life, ano ba yung experience ko sa work or anything under the sun. Ganyan. Mas madali kasi siyang, mas madaling mag-umpisa kung simple lang yung mga stories na i-share na. I-share nyo ng i-share. Kasi doon kayo gagaling, doon kayo mabibigyan ng feedback ng mga tao kung maganda ba or pangit. Kung maganda, yun yung pagpatuloy nyo. Kasi kung maganda yun, ma-appreciate nyo ng mga tao at makikita nyo kapag na-appreciate kayo ng mga tao. And then, ayun lang yung i-develop nyo ng i-develop. Kasi yung mga ibang writer, natatakot silang i-share, baka mag-comment ng... Iniisip nila, baka mag-comment yung mga tao ng masama or hindi ma-appreciate or ma-bash sila. Pero pag nagsisimula kang writer, kailangan mo talagang i-share kasi doon ka mabibigyan ng feedback at doon ka gagaling. It's important for me to think first who you want your audience to be. So that can start to make you think of what genre that will be. Kung maisip mo kung sino yung audience na gusto mong magbasa ng libro mo. Para sa Read Pinoy, ako si Jacinto Miguel Rojo.